Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez kinasuhan ni Senator Jinggoy sa pagdawit sa kanya. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. 4 counts ng kasong perjury ang isinampa ni Senador Jinggoy Estrada laban kay ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez sa tanggapan ng Quezon City Prosecutor's Office. Ito ay may kinalaman pa rin sa iniimbestigahan na manumalyang flood control projects ng DPWH. Ang paghain ng kaso na Senador Estrada laban kay Bulacan Assistant District Engineer Hernandez ay kasunod ng 4 na beses umano nitong pagsisinungaling sa nakalipas na isinagawang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Attorney Bianca Soriano, ang legal counsel ni Estrada, kabilang sa mga pagsisinungaling ni Hernandez ay ang pagbanggit sa hearing na una ay tumanggap daw ng 30% kickback o komisyon si Senador Estrada. Pangalawa ay ang pagsasabing si Beng Ramos ay staff ni Senador Estrada. Pangatlo, ang pagpapahayag ng magkakasalungat na statement ni Hernandez na hindi naman daw sangkot sa flood control at hindi tumanggap ang senador. Habang ang pang-apat ay napagsisinungaling ni Hernandez ay ang paggamit nito ng mga fake IDs sa pagpasok sa kasino na inamin nito sa mismong pagtatanong ni Senador Estrada. Kabilang sa mga hinihiling sa korte ng kampo ni Estrada ay ang pagkakakulong ni Hernandez, milyong pisong halaga ng danyos at ang pagpapataw ng perpetual disqualification nito sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Giit ni Estrada, marapat lamang na makulong si Hernandez na tinawag niyang nuknukan ng sinungaling. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa DZRH Exclusive, mga sangkot sa flood control scam dapat makasuhan. Dapat na may makulong at makasuhan at hindi lang dapat pag-resign sa pwesto ang dapat na mangyari, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Sa panayam sa special on Saturday, iginiit ng senador na dapat mabilis din ang proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal at sa gayon ay may makitang resulta ang publiko. Nais din na irekomenda ng senador na magkaroon ng LGU resolution at koordinasyon sa tanggapan ng mga LGU bilang hakbang sa pagsasaayos ng sistema. Dapat talaga may makulong at makasuhan. Hindi pwedeng mag-resign lang o ganyan-ganyan lang. Importante merong makasuhan at makulong at dapat mabilis. Hindi pwedeng patagalin to ng taon. Dapat buwan lang o araw lang tapos na kaagad. Meron nang makita tayong resulta. At pangalawa, yung marami namang ginagawa ang ating Pangulo at even kami dito sa Senado para hindi maulit to. For example, nag-implement ulit yung may policy na ngayon na dapat ang local government units ay mag-sign off doon sa projects bago bayaran ng contractor. Dati kasi ang usapan lang DPWH, yung mambabatas na naglagay nung project na yon at yung contractor, no? So sila lang na lang nag-uusap. Si LGU na nandoon yung project, hindi alam na mayroon palang project ngayon. So binalik na yung policy ngayon na bago bayaran ang project, dapat meron ng LGU approval. Kami naman dito sa Senado, yun rin ang aming gagawin na walang project na hindi nakikipag-coordinate sa executive at sa LGU. At yun ang sinisigurado namin. Yun ang takbo ng usapan namin dito sa Senado na kung mayroon mang project na irerekomenda ng mga senador, dapat merong LGU resolution at merong coordination with the executive. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.